Good day mga ka-DIY. Ngayong araw, mag-DIY setup tayo ng alarm sa bahay. Ito yung gagamitin natin. Pero bago yan, labas muna tayo. Para po sa kaalaman ninyo, ako po ngayon ay nasa Hong Kong, OFW. At sa huli kong video, may tinatrabaho akong mountain bike. Dito ko pinapark yun. Pero wala na nga ngayon na nakawan tayo ng bike. Dito sila dumaan dahil nakita ko pa yung bike cover dito sa baba ng hagdan. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko ikinadena at kasama nga rin nawala yung isa nating binili pa na folding bike na project din sana. Kaya naman naisipan kong mag-setup ng alarm at i-share na rin sa inyo kasi medyo nagustuhan ko yung setup, no? Okay, sige, balik na tayo. Ito nga yung gagamitin natin. Ayan. Actually, nakabuhay na to. Ayan. Ayan yung itsura niya. At ito yung mga kasama niya. Itong PIR sensor o yung movement sensor na motion sensor, siren, charger, mga tornilyo, tox, remote, dalawang remote at dalawang RFID. Ito yung isa kong RFID. Tapos ito yung nilabas ko na tong dalawa kasi ginagamit ko na nga, at yung door sensor. Simulan natin dito sa PIR detector. Ito at ito pa isa. So may dalawa tayo. So ang purpose nito ay motion sensor. Papansin nyo doon sa labas, ikinabit ko na yung isa. Kapunta natin. Dito ko nga nilagay yung isang PIR detector. At kung mapapansin nyo sa ibabaw, may umiilaw na kulay pula tuwing may ma-detect siya na motion. Hindi ko sigurado yung range nito, pero sabi ni Google, usually around 30 feet ang range nito, ang range ng motion detection. Sunod naman nating talakayin tong main controller niya. So ito yung itsura niya. So pindutin nyo lang to para mabuhay yung backlight. At kung mapapansin nyo, may signal bar dito, may icon ng signal kasi pwede nyong lagyan to ng SIM card. Tapos ayan, nakakonect ngayon to sa wifi, kaya may wifi icon din sa taas. So nandyan din yung status, naka-disarmed, may oras at normal status. Ibig sabihin walang alarm siya na natitrigger ngayon. Speaking of alarm, so ipaparinig ko yung tunog ng alarm niya. Ito. So malakas talaga siya, no? At mas lalong malakas siya kung gagamitan mo nitong siren. So talagang rinig na rinig siya kahit sa malayo. Kakabit mo lang yun dito. Sunod naman itong mga RFID. Ang purpose nito ay para pang-arm at pang-disarm. So tinatap lang dito yon, mag-a-arm na siya. Itap mo ulit, magdi-disarm naman siya. System disarmed. Tapos itong remote naman may 4 na button. May SOS. Pag pinindot mo yung SOS, so diretso na yan mag-a-alarm. Panic alarm yan. Then itong sa lower left button naman ay stay arm. Tapos ito arm.
Tapos disarm yung sa upper right. System disarmed. Tapos ito yung door sensor. Bali, kapag naghihiwalay itong dalawang part, ay natitrigger siya. So, para gamitin to, yung isa naka-attach sa pinto, tapos yung isa naman naka-attach sa hamba. Kaya para pag binubuksan yung pinto, matitrigger yung alarm. So, ito subukan natin. System armed. System disarmed. Bale, ito ngayon yung dalawang sensor na meron tayo. Yung door sensor tsaka itong motion sensor. Pero makikita naman dun sa user manual ng alarm na po pwede ka ring magdagdag ng smoke sensor. Although hindi ko pa to nasubukan kasi wala akong itong mismong smoke sensor na to. Bale, meron tayong apat na options para dun sa mga sensor natin. Pwede yung out arm, stay arm, 24-hour, tsaka doorbell. Siguro gawa na lang tayo ng mga example. O kunyari, itong smoke sensor, gawin nating set natin as 24-hour arm. Tapos itong door sensor natin ay stay arm. Yung motion sensor naman gawin nating out arm. Tapos kunyari na rin ito na yung layout ng bahay at yung placement ng sensors natin. Bali halimbawa, ngayon kung yung alarm natin ay naka-arm. So usually itong system arm ay ginagamit kapag nasa labas tayo o walang tao dun sa bahay. So ito yung madalas nating gagamitin. Kung ganito ang setting natin, naka-arm, alin man dun sa dalawang sensor natin, yung door sensor or motion sensor ay matrigger, ay magti-trigger siya ng alarm. Halimbawa naman kung naka-stay arm ang ating remote, kunyari pinindot natin yung stay arm, usually ito ay ginagamit kapag may tao sa bahay at gusto mo ng kaunting security. So halimbawa ito, dahil nga may tao sa bahay, may madedetect yung motion sensor natin. Pero since naka-out arm siya, hindi niya matitrigger yung alarm. Pero yung mga sensor na naka-stay arm, halimbawa may nagbukas ng pinto, matitrigger niya yung alarm. So useful siya sa mga backdoor na kunyari ini-expect natin ay walang taong dumadaan doon at may nagbukas, mag-a-alarm siya. Halimbawa naman kung naka-disarm. So, pag naka-disarm, yung mga sensor natin, kung may magbukas man ng pinto or may dumaan na ma-detect yung motion sensor, ay hindi siya magti-trigger ng alarm. Pero, yung isa nating sensor, yung smoke detector natin, na naka 24-hour alarm, so regardless yan kung naka-arm or naka-disarm yung ating system, magti-trigger siya ng alarm. At ito namang doorbell, kunyari i-configure natin yung any sensor as doorbell, ang mangyayari dito is magre-ring ng doorbell yung ating alarm system. Hindi siya triggered as alarm, doorbell lang. So dito sa example natin, yung front door sensor natin, ginawa nating doorbell. So every time na may magbubukas ng pinto, magdo-doorbell yung ating alarm system. At meron din siyang Android app na pwede nating gamitin. Ito yung screenshot ng example kapag nagtitrigger yung alarm. Ito yung notification na nare-receive ko sa phone ko dun sa app.
As per user manual niya, mayroon din daw siyang app for iOS users. Pero hindi ko pa nasubukan yun since Android yung phone ko. Tapos ito pa yung ibang mga features niya. So ito yung push notifications sa Android or iOS app na pinakita ko na rin kanina. Online configuration via app or ARM or disarm via app. So pwede mo siyang iset, halimbawa magdagdag ng sensors, mag-delete, magdagdag ng remote or RFID. Pwede mo siyang i-arm or disarm gamit yung app na yon. Tapos, pwede mo rin siyang i-configure, i-arm or i-disarm gamit ang SMS. So, sabi ko nga pwede siyang lagyan ng SIM card. Pwede kang mag-set ng commands at i-text halimbawa yung number na yon at pwede mo siyang i-arm at i-disarm gamit yon. Pwede ka rin na mag-record ng voice message at pwede mo siyang iset na once, halimbawa, na-trigger ang alarm, ay automatic siya nagagawa ng tawag o tatawag sa mga cellphone numbers o mga phone numbers na nakaset at ipi-play niya yung voice recorded message ninyo. Pwede rin namang SMS na kung gusto nyo, once na mag-trigger ang alarm niya, magsesend siya ng text message sa mga certain phone numbers na iseset ninyo. So, ibig sabihin, pwede rin yung SOS. So, kung pipindutin nyo yung SOS button sa remote, matitrigger din ang alarm. So, either magte-text siya dun sa mga sinet nyong number o di kaya naman ay tatawag siya dun sa sinet nyong number at ipi-play yung voice message ninyo. Ito naman yung mga makikita sa description page niya sa Lazada. So, hindi ko na i-detalye sa video na to kung paano yung pag-setup nito. Basahin niyo na lang sa user manual. O pwede ko rin naman sigurong gawa ng video kung paano i-setup kapag naka 1,000 likes tayo. Kung gusto niyo umorder, may link akong nilagay sa description sa baba. Open nyo na lang yon. Available siya sa Lazada.